After nitong El Nino, matinding init, matindi raw yung La Nina. Kaya ngayon pa lamang Tandem ay ini-educate na ang mga kababayan natin kung paano ba kapakipakinabang itong mga flood control project, halimbawa dyan sa Cavite. At isa sa mga sentro ngayon na ginawa ng grupo ng SIA FRIMP ay bigyan ng edukasyon o ma-educate ang mga mag-aaral sa isang paralan dyan sa Cavite, partikular sa Noveleta. Narito ang ating report. Subaybayan po natin. Masiglang dinaluhan ng mga piling mag-aaral sa ikalimang baitang ng Noveleta Elementary School ang isinagawang information caravan ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project o SIA FRIMP noong Abril 4 ng taong kasalukuyan. Layunin ng naturang aktibidad na ipalaganap ang mahalagang impormasyon kaugnay sa ginagawang proyekto at mga tungkulin ng mamamayan, kabilang na ang mga kabataan para maibsan ang pagbaha sa mabababang lugar at tabing ilog ng Cavite. Pinasimula ni Engineer Aurelio Mendoza mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang programa na nagbigay ng inspirasyon sa mga kabataan para makilahok sa mga ganitong uri ng gawain. It is very important how they stay safe and informed in the face of our natural disasters, especially particularly the flooding. We understand that the risks associated with floods and how to prepare for them. We can all become better equipped and keep ourselves and our loved ones be safe. Naisa ko to parang po ang proyekto ng CIA FRIMP o Cavite Industrial Area Flood Control Project sa pagtutulungan po ng JICA of Japan and ang DPWH po spearheaded by our Secretary Manuel Bonoan, Senior Yusek Emil Sadain, and of course our Project Director Ramon Ariola. Ang nabuo po ang project sa studies upang maibsan po ang ating pagbaha sa low-lying areas ng Cavite upang iwasan natin ang sakuna, lalo na sa mga batang mag-aaral at ang boosting economy of the province. Matatapos po ang proyekto by 2027. Inaasahan po na malaking maidudulot na adbantahe po sa pagbaha ng ating lugar sa Cavite. Nagbigay naman ng paliwanag at update sa proyekto ang team leader ng SIA FRIMP na si Mr. Shuji Kaku sa aspetong structural na sinundan ni Ms. Mimi Istaris na tumalakay sa non-structural component ng proyekto. That is very rural irrigation. So that was mostly easy to be flooding. So we had a study under the JICA project. We studied this area in the 2007 to 9. You see, very long time ago. So this is the area we talk about mainly three river bases. Ito, nire-raise natin yung public awareness at understanding. Importante kasi para makagawa tayo ng tama at napapanahong desisyon. Kundi pati nanay, tatay, lola, lahat ng kamag-anak, ay kailangan equip tayo na information, ng tamang information para mapaganda yung pagdidesisyon natin. Nagdagdag kaalaman naman sa mga pupils ang mga eksperto ng Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o DOST Pag-asa na sina Ms. Vivian Guy Agasid at Ms. Rosalie Pagulayan tungkol sa mga paksang understanding weather systems and warning information at understanding the floods. Ano ba yung mga kaakibat na pangalit pag may kidlat kulog? No? So marami yan, may pag-ulan ng yelo, may mga, buhawi, no? Mga pagbaha, napuputol yung mga
Pura at saka kidnats. So, yan pagka umulan ng malakas, doon sa upstream, yung carrying capacity umaapaw, so pwedeng umapaw yung ating mga ilog. Yan yung pinaka-basic na principle ng pagbaha. Para mas maintindihan ng mga bata kung bakit nagkakaroon ng mga pag-ulan at mga pagbaha, nagsagawa pa ng maikling eksperimento bilang bahagi ng aktibidad. Ilang kabataan naman ang nagpahayag ng suporta sa SIA FRIM upang maiwasan ang mga panganib na dulot ng mga pagbaha. Nakakatulong po siya sa mga ibang bata, lalo na po kapag dumating po talaga yung bagyo, tapos po mga. I would say that they should learn about this and check, and so they can be more prepared and it could help them. Ako po si Jonel Maitan P. Dulanga na nagpapaalalang buhay ay ligtas at mabuti. Kung baha ay maigsan sa Cavite, suportahan po natin ang CIA FRIM. Sa kalagitnaan ng programa, nagbahagi ng libro ang Japan International Cooperation Agency o JICA at ilang kagamitan ang DOST Pag-asa para sa mga bata. Katuwang ang ilang opisyalis ng DPWH at ng Noveleta Elementary School na mga ahensyang sumusuporta sa proyekto. Todo pasalamat naman ang punong guro ng paaralan na si Ms. Gemma Borja sa pagkakapili ng kanilang eskwelahan para sa nasabing information caravan, habang pinapupurihan ng District Supervisor na si Ms. Ofelia Arvisu ang JICA at DPWH sa pagbabahagi ng libro at dagdag kagamitang pangkaligtasan. Since po ang aming lugar ay catch basin, so napapanahon po ito talaga. So thank you po sa LGU ng Noveleta, kay Mayor Gina Chua po, kay Kuya Jek, at sa DOST po, sa DPWH, at saka sa JICA. Thank you very much po sa pagpili sa amin. Napakaswerte po namin talaga. Tunay na tunay. From JICA, thank you so much, and from yung DPWH po natin, maraming salamat po. Yun po ay magagamit po nila para po madagdagan ang kaalaman nila tungkol po sa mga baha, tungkol po sa mga uncontrollable na circumstances na pwedeng dumating po in the future. Ang SIA FRIM ay isa sa mga proyektong sinusuportahan ng probinsya ng Cavite sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamalaan ng Imos, Kawit, Noveleta, Rosario at General Trias at ang DPWH. Yan ang report. Ako si David Oro, nag-uulat. So yan Tandem Bro, ang latest report kaugnay ng proyektong para po sa mga masagkaan yung mga pagbaha diyan sa lalawigan ng Cavite. Tandem? Yes, tayo ay nakaabang dyan sa mga updates na yan, Tandem, kasi may kinabang po tayo. Dito tayo sa probinsya ng Cavite, no? Ang Tagaytay bahagi Oo. din ng Cavite. At Correct. yung mga lugar na nabanggit mo, Tandem, napupuntahan natin yan at napapasyalan natin yan. Kaya naman ay maraming salamat sa proyektong yan mula sa SIA FRIMP at sa JICA, no, Tandem, ang Yeah. nagsasagawa ng ganyang proyekto. Ayun.